Pinalaya siya sa mismong burol ng asawang namatay sa kama ng kalaguyo. Habang humahalakhak ang biyenang halang, ang kaluluwa at ang kiridang nagpapanggap na lehitimo, itinapon si Zirel sa kalsada kasama ang isang lumang makinang panahi. Akala nila tapos na ang basahang asawa, ngunit mula sa putik ng pagtataksil, muling babangon si Zirel upang bawiin ang lahat. Paano babayaran ng mga linta ang utang na dugo? Wala kang silbi. Namatay ang anak ko dahil sa kabaduyan mo, dahil sa kapabayaan mo. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na ibinaon nang walang pakundangan sa dibdib ni Zirel. Ngunit sa halip na sumagot, nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga nanginginig na daliri na pinalaspas ng isang dekadang pagtatahi at pagsisilbi ay tahimik na pinapakinis ang bawat lukot sa huling isinuot na polo shirt ni Ravero. Amoy pawis pa ito ng asawang namatay sa kama ng ibang babae. Ngunit para kay Zai, iyon na lamang ang natitirang bahagi ng lalaking minahal niya. Sa bawat haplos niya sa tela, parang hinihiwa ang kanyang kaluluwa, pinipilit unawain kung paanong ang 10 taon ng kanyang walang pag-iimbot na pag-aalaga ay nauwi sa isang malamig na bangkay at mabibigat na paratang. Pumasok sa silid si Zorayla. Suot ang isang mamahaling itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang mapagmataas na tindig. Walang bahid ng pagluluksa sa kanyang mukha habang marahan niyang hinihimas ang kanyang tiyan. Isang tahimik na deklarasyon ng kanyang inaangking karapatan sa pamilya Villacortes. Huminto siya sa mismong harapan ni Z. Tinitigan ang mukha nitong basag sa pagod at luha. "Umalis ka na rito, Zai." Malamig na utos ni Zorayla, ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. "Ravero spent his last moments with me. You are nothing but a maid he outgrew. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa pamilyang hindi ka naman talaga tinanggap. Ibibigay ko sa kanya ang tagapagmana na hindi mo kailanman naibigay." Bago pa man makapagsalita si Zai upang ipagtanggol ang sarili, lumapit si Doña Virila at walang awang hinablot ang polo shirt mula sa kanyang mga kamay. Ang mukha ng matanda ay nakangiwi sa pandidiri. "Mga guwardiya, ilabas niyo ang lahat ng basura ng babaeng ito." Matinis na utos ng biyenan. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng mansyon. At iyang lumang makinang panahin niya, itapon niyo sa kalsada kung saan siya nararapat. Wala siyang karapatang makibahagi sa kahit anong yaman ng pamilyang ito. Walang nagawa si Zai nang marahas siyang hawakan sa magkabilang braso ng mga gwardiya. Ang kanyang mga paa ay kinaladkad palabas, palayo sa kabaong ng lalaking inalayan niya ng buong kabataan. Ngunit sa huling sulyap niya sa bukas na ataol, sa gitna ng kanyang palapit na pagkasira, napansin ng kanyang mga luha ang mata ang isang pangingitim sa likod ng palad ni Ravero. Isang kakaibang pasayon na malinaw na hindi niya nakita bago ito umalis ng bahay. Nais niyang sumigaw. Nais niyang magtanong kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Ngunit tuluyan na siyang itinulak palabas ng malaking pinto. Ang malakas na ulan ay walang awang bumuhos mula sa madilim na kalangitan, bumabagsak sa sementadong daan nang walang anumang babala at bumabasa sa lahat ng bagay sa paligid. Bumagsak si Z sa malamig na kalsada kasabay ng mabigat na paglapag ng kanyang lumang makinang panahi. Ang tanging alaala ng kanyang simpleng buhay sa Iloilo bago niya ibinigay ang lahat sa pamilya Villacortes. Sa halip na yakapin ang sarili upang maibsan ang matinding panlalamig, mabilis na gumapang si Zai palapit sa makina. Hinubad niya ang kanyang manipis na itim na balabal at maingat na ibinalot iyon sa kahoy na bahagi ng makina upang hindi ito tuluyang masira ng tubig. Mas pinili niyang manginig hanggang sa manigas ang kanyang mga balikat. Mas pinili niyang maging basang sisiw kaysa mawalay sa huling bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang sariling dignidad. Sa isang madilim na sulok sa labas ng mataas na gate, isang lalaki ang tahimik na nakamasid. Si Attorney Ziven Calderon ay nakatayo sa ilalim ng kanyang itim na payong.
pinapanood ang kalupitang nagaganap. Ang kanyang mga panga ay nagigting at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa hawakan ng payong. Nakikita niya ang bawat paghihirap ng babaeng tinapakan ng sarili nitong pamilya, ang bawat patak ng luha na sumasama sa ulan, at sa kanyang dibdib ay may namumuong isang mabigat na panata upang pangalagaan ang babaeng ito. Naiwan si Z na nakaluhod sa gitna ng walang awang buhos ng tubig mula sa langit. Yakap-yakap ang malamig na bakal ng makina. Tumingala siya sa malaking pinto ng mansyon na tuluyan ng sumara, nagkukulong sa kanyang asawa at sa mga taong sumira sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng manhid niyang katawan at nadudurog na kaluluwa, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang huling kabanata ng kanyang pagiging alipin? O ito ang simula ng pagtahi niya sa kanyang sariling pagbangon? Parang isang aninong lumitaw mula sa abuhing kurtina ng ulan, si Ziven. Isinukob niya ang kanyang malaking itim na payong sa naninigas na katawan ni Zyrel. Pansamantalang pinipigilan ang pananakit ng bawat patak na bumabagsak sa kanyang balat. Wala siyang sinabi. Ang kanyang mga mata lamang, na puno ng malalim na pag-unawa, ang nagsilbing paanyaya na tumayo na ito mula sa pagkakasadlak. Nang walang lakas na sumagot, nagpatianod na lamang si Z nang tulungan siya nitong tumayo. Maingat nitong inalalayan ang kanyang makinang panahi at isinakay sa likod ng sasakyan bago siya pinapasok sa loob. Dinala siya ni Ziven sa isang maliit at malinis na apartment unit, isang lugar na malayo sa kinang at lamig ng mansyon ng mga Villa Cortes. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paulit-ulit na paghampas ng ulan sa bintana. Habang si Z ay nakaupo sa gilid ng kama, balot ng makapal na kumot at hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa na inihanda ni Ziven, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng buhay sa kanyang mga nanlamig na ugat. Hindi ito nagsalita o nagtanong. Hinayaan lamang niya si Z na huminga, nanamnamin ang katahimikan at ang kaligtasang matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Ziven ng isang brown envelope mula sa kanyang briefcase at maingat na inilapag sa maliit na mesa. Ang kilos niya ay banayad, na tila ayaw nitong gulatin ng isang sugatang ibon. Zai, alam kong mahirap itong paniwalaan, pero hindi basta atake sa puso ang ikinamatay ni Ravero. Simula ni Ziven, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Mula sa sobre, inilabas niya ang isang medical report. Inilatag niya ito sa harapan ni Z. Nanlaki ang mga mata ni Zai habang binabasa ang mga salitang hindi niya lubos maintindihan, ngunit isang parirala ang tumatak sa kanyang isipan. Cardiac arrest, secondary to an overdose of a non-prescribed substance. Ipinadala sa akin ang kopya nito ng isang source sa loob ng ospital, isang araw bago mamatay si Ravero. Pagpapatuloy ni Ziven, may mga gamot sa puso siyang iniinom, pero ang mga huling tableta na ibinigay sa kanya, base sa toxicology report, hindi gamot. Para siyang pinainom ng mga pekeng tableta na gawa sa asukal. Pinalitan ng gamot niya, Z. Ang init mula sa tasa ay unti-unting naglaho sa mga kamay ni Z. Ang kanyang pag-iisip ay naglakbay pabalik. Naalala niya ang mga huling linggo ni Ravero, ang kanyang palaging pagkahapo, ang kanyang pamumutla, ang kanyang mga reklamo tungkol sa gamot na tila wala ng epekto. Pinag-isipan niya kung sino ang huling humahawak sa mga gamot nito, sino ang nag-aasikaso, at ang mukha ni Zorayla ang malinaw na lumitaw sa kanyang alaala. Ngunit sino ang nagpadala ng report na ito? Sino ang nagtangkang magligtas kay Ravero? Bago pa man siya malunod sa dagat ng mga tanong, may isa pang bagay na kinuha si Ziven mula sa kanyang bulsa. Isang maliit, itim na voice recorder. Ang pulang ilaw nito ay bahagyang kumikislap sa dilim ng silid. Isang maliit na pusong bakal na handang magbunyag ng isang malagim na katotohanan. Bago siya mawala, mahinang sabi ni Ziven,
Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Z, puno ng awa at babala. Ito, ito ang huling mensahe niya para sa'yo. Ipinatong ni Zyrel ang kanyang nanginginig na hintuturo sa maliit na pindutan ng recorder. Sa bawat segundo ng katahimikan, bago magsimula ang tunog, tila tumitigil din ang pagtibok ng kanyang puso. Nang magsimulang umandar ang aparato, ang boses ni Ravero ay tila isang multong bumangon mula sa kabaong, puno ng paghingal at hirap sa pagsasalita. Z, mahal ko, patawarin mo ako. Alam kong huli na ang lahat kapag narinig mo ito. Ang boses ni Ravero ay basag, may halong pagsisisi na tila dumudurog sa bawat hibla ng pagkatao ni Zyrel. Akala ko, kontrolado ko ang lahat. Akala ko, ang pakikipag-alyansa ko kay Zorayla sa negosyo ay para sa atin. Pero nagkamali ako. Simula nang dumating ang mga tsaa na ibinibigay niya, ang mga gamot na siya ang nag-aabot, unti-unti akong nanghihina. Alam ko na, Z. Alam ko nang nilalason niya ako. Napatakip si Zyrel sa kanyang bibig. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak, bumabasa sa kanyang mga palad. Tila may malalaking kamay na sumasakal sa kanyang leeg, pinipigilan siyang huminga ng maayos. Ang imahe ni Zorayla na nakangiti habang nagtitimpla ng tsaa sa kanilang kusina ay biglang naging isang nakakatakot na pangitain. Ngunit ang kasunod na sinabi ni Ravero ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Zyrel. Ang mas masakit, nakita ni Mama. Nakita ni Doña Virilla si Zorayla nang palitan nito ang mga tableta sa aking drawer. Pero wala siyang ginawa, Zay. Mas pinili niyang manahimik dahil galit siya sa'yo. Ayaw niyang mapunta sa isang mahirap na taga Iloilo ang pinaghirapan ng mga Villa Cortes. Mas gusto niyang mawala ako kaysa makitang ikaw ang magmamana ng lahat. Napahagulgol si Zyrel, ang kanyang katawan ay nayayanig sa matinding pighati. Ang 10 taon ng kanyang pagsisilbi sa biyenan, ang lahat ng pambabastos na tiniis niya, ang pagpapakumbaba niya sa harap ng matanda, lahat ng iyon ay nauwi sa katotohanang mas mahalaga pa ang pera at pangalan kaysa sa buhay ng sarili nitong anak. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa sa sugat ng pakikiapid ni Ravero. Ito ay isang lason na bumaon sa mismong ugat ng kanyang pagtitiwala sa sangkatauhan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, naramdaman ni Zyrel ang isang matibay na presensya sa kanyang tabi. Lumapit si Ziven. Hindi niya binalot ng yakap ang babae. Sa halip ay marahan at matiwasay niyang ipinatong ang kanyang palad sa likod ni Zyrel. Hinahayaan ng bawat nanginginig na natsak na lumabas. Ang init ng kamay ni Ziven ay nagsilbing angkla sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng emosyon ni Zyrel. Hindi ito nagsasalita, ngunit ang bawat haplos nito sa kanyang likod ay tila nagsasabing hindi siya mag-isa sa labang ito. Zay, pakinggan mo ang dulo. Mahinang bulong ni Ziven, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Muling nagsalita ang boses sa recorder, mas mahina na ngayon, tila malapit na sa huling hininga. May ginawa akong paraan, Zay. Hindi ko hinayaang makuha nila ang gusto nila. Nagtago ako ng isang tunay na testamento. Isang dokumento na magbabalik sa iyo ng lahat ng ninakaw nila. Patawad, mahal ko. Hanapin mo ang tanging bagay na hindi nila maaangkin. Ang tanging bagay na sayo lang simulat sa pool. Ang recording ay natapos sa isang mahabang buntong hininga na tila nagtatapos din sa buhay ni Ravero. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid, isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang ingay. Tumingin si Zyrel sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig at matalim na galit. Ang kanyang asawa ay pinatay ng kasakiman at ang kanyang dangal ay niyurakan ng pagtataksil. Tumingala siya kay Ziven. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa halong luha at pagpapasya. Ngunit saan niya hahanapin ang bagay na yon? Sa isang mansyon na puno ng kasinungalingan at mga taong handang pumatay para sa yaman. Ano ang tanging bagay na hindi kailanman maaangkin ng mga Villa Cortes mula sa kanya?
Nakapako ang paningin ni Zirel sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang kanyang lumang makinang panahi. Sa gitna ng modernong kagamitan sa apartment ni Ziven, ang makalawang at gasgas na bakal ng makina ay tila isang sugat na pilit ibinabaon sa limot. Ngunit sa isip ni Zai, paulit-ulit na naglalaro ang huling habilin ni Raveiro. Hanapin ang tanging bagay na hindi nila maaangkin. Hindi iyon ang mga mamahaling alahas na kinuha na ni Doña Virila, hindi ang lupain sa Cebu, at lalong hindi ang hotel. Ang tanging bagay na itinuring na basura ng mga Villacortes ay ang mismong simbolo ng kanyang pagiging mahirap, ang kanyang makina. Marahan siyang lumapit at hinaplos ang malamig na metal. Ang bawat gas-gas sa ibabaw nito ay kwento ng kanyang pagsisikap sa Iloilo, bago pa man niya nakilala ang lalaking nagpabago ng kanyang tadhana. Lumuhod si Zirel sa harap ng makina. Gamit ang kanyang mga daliri na kabisado ang bawat sulok ng kagamitang ito. Kinapan niya ang ilalim ng kahoy na tuntungan. May isang maliit na bahagi doon na tila maluwag. Hindi ito naramdaman ng mga gwardiya nang itapon nila ito sa ulan dahil para sa kanila, ito ay isang rurok lamang ng kalumaan. Sa pamamagitan ng isang banayad na paghila sa nakatagong kawit, ang ilalim ng tuntungan ay bumukas ng walang ingay. Isang puting sobre ang nalaglag mula sa loob. Sa ibabaw nito, nakasulat ang kanyang pangalan sa sulat kamay ni Raveiro na tila nagmamadali. Sa tabi ng sobre ay isang tumpok ng mga papel na may opisyal na selyo ng korte. Sa panginginig ng kanyang kamay, binuksan ni Zirele ang dokumento. Ito ang tunay na huling testamento ni Raveiro Villacortes. Nakasaad doon, sa harap ng mga saksi at abogado, na ang lahat ng kanyang personal na ari-arian, ang kanyang mga shares sa kumpanya, at maging ang mansion ay ipinapamana niya ng buo kay Zirel. Nalaglag ang isang sulat mula sa loob ng testamento. Mahal kong Z, panimula ng sulat. Patawad kung kailangan ko pang mamatay bago kita mabigyan ng kalayaang nararapat sa'yo. Alam kong hindi sapat ang yaman para bayaran ang 10 taon ng iyong luha. Pero gamitin mo ito para makabangon, huwag kang papayag na tapakan kanila. Ikaw ang tunay kong Reyna Z. Ang makinang ito ang saksi sa pag-ibig nating nagsimula sa payak na pangarap. At ito rin ang magiging sandata mo sa huli. Napahawak si Zirel sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Raveiro ay tila isang banayad na haplos na nagpapahilom sa kanyang nagdurugong puso. Hindi pala siya tuluyang pinabayaan ng kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pagkakamali, siniguro ni Raveiro na mayroon siyang babalikan. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang panibagong lakas. Ang makinang dating simbolo ng kanyang kahirapan ay naging kuta ng kanyang tagumpay. Lumapit si Ziven at tumayo sa kanyang likuran. Nakita niya ang dokumento at ang selyo ng korte. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting puno ng pag-asa at pananalig. Justice is finally within your reach, Zai. Mahinang sabi ni Ziven, ang kanyang boses ay tila isang pangako ng proteksyon. With this, we can take everything back. Tumingala si Zirel kay Ziven. Ang kanyang mga mata ay tuyo, ngunit may ningas na hindi pa nakikita ng sinuman. Marahan niyang itinupi ang testamento at naramdaman ang bigat ng papel sa kanyang palad. Hindi ko lang babawiin ang yaman, Attorney Ziven. Babawiin ko ang dangal na kinuha nila sa akin. Subalit ang sandali ng kanilang pag-asa ay biglang naputol. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng marahas at sunod-sunod na paghampas ng kamao sa pintuan ng apartment. Ang tunog ng kahoy na tila malapit ng mawasak ay nagpatahimik sa kanilang dalawa. Mula sa labas, narinig nila ang pamilyar at matinis na boses ni Zorayla na sumisigaw ng mga pagbabanta, kasabay ng mabibigat na yabag ng mga lalaking tila handang pumasok ng sapilitan. Zirel, buksan mo itong pinto. Alam kong nasa iyo ang hinahanap namin. Ang sigaw ni Zorayla ay puno ng desperasyon at puot. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa amin. Napatingin si Zirel sa pintuan,
Pagkatapos ay sa kanyang makinang panahi, ang panganib ay narito na, at ang laban na akala niya ay malayo pa ay biglang kumatok sa kanyang harapan. Ang pintuan ng apartment ay nayayanig sa ilalim ng sunod-sunod at marahas na paghampas mula sa labas. Tila isang galit na hayop na pilit bumabasag sa tanging kuta ni Zyrel. Ang bawat pagyanig ng kahoy ay nagdudulot ng mabilis at masakit na pagtibok sa dibdib ni Z. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa sobrang naglalaman ng kanyang tadhana. Sa kabilang panig, ang boses ni Zorayla ay tila matalas na kristal na humihiwa sa hangin, puno ng desperasyon at lason. Zyrel, ibigay mo sa akin ang dokumentong yan. You think you can win? You're just a nobody from Iloilo. Akin ang lahat ng kayamanan ni Rabeiro. Ang sigaw ni Zorayla ay sinabayan ng muling paghampas ng mga lalaking kasama nito sa hamba ng pinto. Ngunit bago pa man tuluyang mawasak ang harang, humakbang si Ziven patungo sa pintuan ng may kalmado ngunit nakakatakot na awtoridad. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, marahan niyang binuksan ang pinto ng sapat lamang upang makita ang mga nanlilisik na mata ni Zorayla at ang dalawang malalaking lalaking nasa likuran nito. Sa labas ng gusali, ang umiikot na asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang magbigay ng kulay sa madilim na pasilyo, isang hudyat na hindi nag-iisa ang hustisya sa gabing ito. This is private property, Miss Zorayla, at ang anumang tangka ninyong pumasok ng sapilitan ay itatala namin bilang trespass at harassment. Ang boses ni Ziven ay malamig at diretsyo. Bawat salita ay tila isang pader na hindi matitibag. Nakatawag na ako sa mga awtoridad. Kung hindi kayo aalis ngayon, sa loob ng selda kayo magpapaliwanag. Nakita ni Zyrel mula sa likuran ang pagbabago sa mukha ni Zorayla. Ang dating mapagmataas na tindig nito ay napalitan ng panginginig sa galit at takot. Sa huling sulyap nito sa loob ng silid, bago tuluyang talikuran ng apartment kasama ang kanyang mga tauhan, ang puot sa mga mata ni Zorayla ay tila isang sumpa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Zyrel. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay hindi na gumuho sa ilalim ng bigat ng pananakot. Nang muling bumalik ang katahimikan sa loob ng apartment, tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Zyrel ang nangingibabaw. Tumingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Nakita niya ang isang babaeng maputla. Ang buhok ay mahaba at gulo-gulo mula sa pakikipaglaban sa ulan at pighati. Ang buhok na yon ay simbolo ng 10 taon niyang pagtitiis ng bawat gabi na kailangan niyang maging maamo at sunod-sunuran upang hindi mapagalitan ng biyenan. Naglakad si Zyrel patungo sa banyo at kinuha ang matalas na gunting na ginagamit niya sa pagtatabas ng tela. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang bawat pagdaan ng talim ng gunting sa kanyang makapal na buhok ay nagdulot ng isang matalas na tunog ng pagkaputol ng mga hibla. Ang mga kumpol ng buhok ay unti-unting bumagsak sa sahig. Tila mga tuyong dahon ng nakaraan na hinahayaan na niyang tangayin ng hangin. Bawat hiblang nalalaglag ay isang alaala ng pang-aapi na kanyang pinuputol, isang tanikala ng pagiging mahina na kanyang winawakasan. Nang lumabas si Zyrel mula sa banyo, natigilan si Ziven. Ang mahaba at abot-balikat na buhok ni Zyrel ay wala na, napalitan ng isang maikli at matapang na gupit na lalong nagbigay diin sa talas ng kanyang mga mata at sa linya ng kanyang panga. Wala na ang bakas ng takot. Ang kanyang tindig ay tuwid na tila isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Hindi na ako tatakas, Attorney Ziven. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong lalim at determinasyon na tila bakal na dumaan sa apoy. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Kung gusto nilang makakita ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang laban na hindi nila makakalimutan. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ziven. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding respeto at isang damdaming hindi pa niya mapangalanan. Inabot niya ang isang dyaryo sa mesa
at itinuro ang isang malaking anunsyo para sa gaganaping grand gala ng pamilya Villacortes. Doon, sa harap ng lahat, ay balak ni Doña Virila na itakwil ng tuluyan ang pangalan ni Zairel at ipakilala ang bagong reyna ng kanilang imperyo. Tumingin si Zireles sa larawan ni Doña Virila sa diaryo at marahan niyang hinaplos ang talim ng kanyang gunting. Ang kanyang labi ay kumurbada sa isang malamig na ngiti, isang ngiti na nagpapahiwatig na ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang mga kaaway ay ang isiping wala na siyang lakas na lumaban. Paano kaya tatanggapin ng mga Villacortes ang katotohanang ang basahang itinapon nila ay babalik bilang telang muling babalot sa kanilang kahihiyan? Ang gabi ay balot ng mga lihim at panganib. Habang tinatahak ni Zirel at Ziven ang madilim na iskinita patungo sa isang tagong lugar kung saan naghihintay ang tanging taong maaaring magpatibay sa kanilang laban. Sa loob ng isang maliit at lumang kainan na tanging ang mahinang liwanag ng isang bumbilya ang nagbibigay ng buhay, naroon si Zafrina, ang accountant na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Villacortes. Ang bawat paglingon niya sa paligid ay nagpapakita ng matinding takot. Tila ang bawat aninong gumagalaw sa labas ay isang banta sa kanyang buhay. Nang makita niya si Zirel, hindi na napigilan ni Zafrina ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Ang bawat hikbi niya ay nagsasalaysay ng bigat ng kanyang konsensya na tila isang malaking bato na matagal na niyang pasan-pasan. Inabot niya ang isang makapal na folder kay Zirel. Ang mga pahina nito ay puno ng mga petsa, pirma, at mga transaksyong itinago sa loob ng maraming buwan. Ma'am Z, patawarin niyo ako. Alam ko ang lahat, pero pinilit ako ni Doña Virila na manahimik. Binantaan nila ang pamilya ko, ang mga anak ko. Ang panginginig ng boses ni Zafrina ay sapat na upang maramdaman ang tindi ng manipulasyon at pananakot ng matandang byuda. Inilantad niya ang mga resibo ng pagbili ng mga pekeng gamot na ipinapainom kay Raveiro at ang mga lihim na paglilipat ng pondo na ginawa ni Zoraila upang burahin ang anumang bakas ng kanilang krimen. Sa bawat dokumentong binabasa ni Zirel, lalong nag-aapoy ang kanyang determinasyon. Hinawakan ni Zafrina ang mga kamay ni Zirel. Ang mga daliring dati ay malalambot, ngunit ngayon ay puno na ng kalyo at tatag. Kayo ang tunay na naghirap para sa kumpanyang ito, ma'am. Kayo ang tunay na asawa ni Sir Raveiro at hindi ang linta na yon. Habang lumalabas sila ng kainan, ang langit ay muling nagpakawala ng masaganang ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na naramdaman ni Zirel ang panunuot ng lamig sa kanyang balat. Nadulas ang kanyang paang nakasuot ng manipis na tsinelas sa basang semento. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang tuhod sa matigas na lupa, naramdaman niya ang isang matibay na kamay na sumalo sa kanyang palad. Si Ziven. Ang init ng kamay nito ay tila isang baluti na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito bumitaw kahit nang nakatayo na si Zirel ng tuwid. Sa ilalim ng iisang payong, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho, sapat na upang marinig ang mabilis at magkakasabay na pagtibok ng kanilang mga puso sa gitna ng ingay ng tubig na humahampas sa kalsada. Ang isang sulyap ni Ziven na puno ng malasakit at paghanga ay nagsilbing isang tahimik na pangako na hinding-hindi na siya muling madadapa ng mag-isa sa gitna ng bagyo. Pagbalik sa apartment, isang lila at mamahaling kahon ang naghihintay sa tapat ng pintuan. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging isang selyo lamang na may tatak ng pamilya Villacortes ang nakadikit dito. Binuksan ito ni Zirel nang may mabigat na pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang nilalaman nito. Isang puting bestida na punit-punit, marumi, at tila itinapon sa putikan ang nakasalansan sa loob. Ang kanyang lumang wedding dress na maingat niyang itinago sa loob ng 10 taon bilang simbolo ng kanyang katapatan. Sa ibabaw ng mga basahang tela ay isang gintong card.
ang opisyal na imbitasyon sa Grand Gala ng mga Villa Cortes. Sa likod nito, nakasulat ang mga salitang tila isang mainit na sampal sa kanyang mukha. Para makita mo kung saan ang lugar ng mga basahan, huwag kang magkakamaling magpakita sa gabing ito dahil wala ka ng dangal na ititira kapag natapos ang party na ito. Nanigas ang buong katawan ni Zirel habang hawak ang punit na tela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa sakit at puot. Hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito upang durugin ang huling bakas ng kanyang pagkatao. Hindi iniyakan ni Zirel ang punit-punit na bestidang pangkasal na tila basurang itinambak sa harap niya. Sa halip na magpaubaya sa pighati, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Isang katahimikang tila ang mitsa ng isang paparating na pagsabog. Marahan niyang inilayo ang kahon at naglakad patungo sa kanyang lumang makinang panahi. Mula sa pinakailalim ng kanyang rurok na maleta, inilabas niya ang mga rolyo ng sinulid na hablon. Ang pinakamagandang uri ng tela mula sa kanyang bayan sa Iloilo. Kulay pula na kasing tingkad ng dugo at pangarap. Sa kalaliman ng gabi, ang tanging maririnig sa loob ng apartment ay ang banayad at ritmo ng pag-ikot ng gulong ng makina, na tila isang pusong bakal na muling tumitibok ng may layunin. Ang bawat pagtahi ni Zirel ay isang panalangin, isang sumpa, at isang pangako. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat hibla ng tela. Pinagsasama ang kanyang hinagpis at ang kanyang bagong natuklasang lakas. Sa bawat pag-apak niya sa tuntungan ng makina, tila tinatapak-tapakan din niya ang 10 taon ng pagtitiis at pang-aapi sa mansyon ng mga Villa Cortes. Binubuo niya ang isang kasuotang hindi lamang pambalot sa katawan, kundi isang baluti na magpapakita sa buong mundo kung sino ang tunay na reyna na kanilang minaliit. Nakatayo sa may pintuan si Ziven, tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos ni Zirel. Hindi niya magawang gambalain ang sining at ang marubdob na konsentrasyon ng babae. Namamangha siya sa paraan ng paghawak ni Zirel sa tela. Puno ng ingat, ngunit puno rin ng awtoridad. Napansin ni Ziven ang panginginig ng mga balikat ni Zirel sa lamig ng gabi, kaya't kinuha niya ang kanyang sariling suot na vest at marahang ipinatong ito sa mga balikat ng babae. Bahagyang natigilan si Zirel. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Ziven. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang init ng vest at ang malasakit sa tingin ng lalaki ay sapat na upang magbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Zirel. Isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Kailangan mong magpahinga, Z. Bukas na ang gabi ng gala. Mahinang paalala ni Ziven. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kaluluwa. Handa na ang lahat. Ang mga dokumento, ang mga saksi, at ang mga awtoridad. Hihintayin lamang nila ang iyong hudyat upang tuluyang pabagsakin ang pader ng kasinungalingan ni Doña Birila. Tumango si Zirel. Ang kanyang mga kamay ay marahang hinahaplos ang natapos na bahagi ng kanyang pulang hablon. Ang selyo ng hustisya ay nakahanda na, at ang katarungang matagal na ipinagkait ay malapit na niyang mahawakan. Salamat, Ziven. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala ka, pero kailangan kong tapusin ito. Ito ang huling hibla ng aking nakaraan na gagawin kong tulay patungo sa aking hinaharap. Dumating ang gabi ng Grand Gala sa dino ng mga Villa Cortes. Ang malaking bulwagan ay napupuno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ang himig ng mga biolin na bumabalot sa bawat sulok, nagbibigay ng ilusyon ng isang perpektong mundo. Si Zoraila ay nakatayo sa gitna, suot ang isang kumikinang na gown, habang si Doña Virila ay nakangiti ng buong pagmamalaki sa tabi nito. Sila ang mga bida sa gabing ito, ang mga nagwagi sa laro ng kasakiman. Ngunit sa labas ng sikat ng mga spotlight, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng malaking hagdanan. Isang pares ng matutulis na gintong sapatos ang tumapak sa semento.
Kasunod ang dulo ng isang bestidang hablon na kulay pula na tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kadiliman. Handa ba ang mundo para sa pagbabalik ng babaeng? Akala nila ay tuluyan na nilang nadurog? Sa gitna ng nagniningning na bulwagan, nakatayo si Doña Virilla sa ibabaw ng entablado. Hawak ang mikropono na tila isang tungkod ng kapangyarihan. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na kagalakan habang ipinapakilala sa harap ng mga pinaka-impluensyal na tao sa Cebu, ang babaeng sa tingin niya ay karapat-dapat sa kanilang antas. Mga kaibigan, sa gabing ito, nais kong formal na ipakilala ang babaeng nagdala ng bagong liwanag sa aming pamilya. Ang boses ng matanda ay puno ng tamis na tila lason. Si Zorayla ang babaeng may dangal, talino, at higit sa lahat, ang tunay na katuwang na nararapat sa aking yumaong anak. Siya ang magiging bagong mukha ng Villa Cortes Empire. Matiwasay na tumabi si Zorayla. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang mapagkumbabang ngiti, nakabaligtaran ng apoy ng kasakiman sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga panauhin, ang malaking pinto ng silya ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang babala. Ang bawat paghakbang ng isang pares ng gintong sapatos ay tila isang mabigat na pintig na umaalingawngaw sa makintab na marmol na sahig. Ang lahat ng paningin ay nabaling sa pintuan at ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong silid. Pumasok si Zirel. Ang kanyang suot na hablon na kulay pula ay tila isang buhay na apoy na dahan-dahang gumagapang sa gitna ng mga pusong bato. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa kanyang mga mata na ngayon ay hindi nakakikitaan ng kahit anong bahid ng takot. Wala siyang suot na mamahaling brilyante, ngunit ang kanyang tindig ay may dalang awtoridad na tila mas matimbang pa sa lahat ng gintong nasa loob ng silid. Nanginig ang mga kamay ni Doña Virilla sa hawak na mikropono. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na tila nakakita ng isang multong hindi dapat bumalik. Anong ginagawa mo rito, Zirel? How dare you show your face in this sacred gathering? Ang sigaw ng matanda ay bahagyang pumiyok na wala ang dating kintab ng kanyang boses. Mga guwardiya, ilabas ang pulubing ito. Don't let her ruin this gala with her cheap presents. Hindi natinag si Zirel. Sa halip, marahan siyang lumapit sa mesa ng mga pagkain, kumuha ng isang baso ng champagne at tiningnan ito ng may mapang-uyam na ngiti. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang tula ng paghihiganti, banayad, ngunit nakamamatay. Huwag kayong mag-alala, Doña Virilla. Hindi ako narito para sa inyong pagkain o sa inyong atensyon. Ang boses ni Zirel ay malinaw at rumesonansya sa buong bulwagan. Narito lang ako para tingnan kung gaano kakintab ang mga kasinungalingang itinatago ninyo sa likod ng mga mamahaling tela. Tumingin si Zirel ng diretso sa mga mata ni Zorayla, na ngayon ay tila naninigas sa kanyang kinatatayuan. Lumapit si Zirel at inamoy ang hawak na champagne bago ito marahang ibinuhos sa puting alpombra na tila isang mantsa na hindi na mabubura. Ayoko nang inumin ninyo. Masyado itong nakakasulasok. Parang ang tsaa na palagi mong ibinibigay kay Ravero bago siya mawala. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magpalitan ng mga makahulugang tingin. Ang mukha ni Doña Virilla ay naging kulay lila sa tindi ng pagkapahiya at galit. You are insane. You are just a bitter, penniless widow. Wala kang karapatan dito. Wala ka ng kahit na ano. Huminga ng malalim si Zirel. Ang kanyang dibdib ay bahagyang nayayanig hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matagal na panahong kinimkim na emosyon. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ng kanyang mga mata si Ziven sa loob ng bulwagan, ngunit hindi niya ito makita. Gayunpaman, naramdaman niya ang presensya ng suporta nito sa bawat himaymay ng kanyang suot na hablon. Marahan niyang binuksan ang kanyang maliit na pulang wallet at inilabas ang isang papel na may opisyal na pulang selyo.
Itinaas niya ito upang makita ng lahat. Ang selyo ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Nakakalimutan niyo yata kung sino ang nasa huling testamento, Doña Virila. Ang bulong ni Zirel ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa lahat. At bago matapos ang gabing ito, malalaman ninyo kung sino sa atin ang tunay na pulubi. Mula sa makapal na kumpol ng mga tao, dahan-dahang humakbang pasulong si Ziven. Ang kanyang itim na suit ay tila isang baluti ng katarungan sa gitna ng bulwagang puno ng pagkukunwari. Tumayo siya sa tabi ni Zirel. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng isang hindi matitinag na suporta na tila isang pader na bakal. Inayos niya ang kanyang salamin at hinarap ang lahat ng may malamig na awtoridad. Bilang opisyal na abogado ni Ginoong Ravero Villacortes, pinatutunayan ko ang legalidad ng dokumentong hawak ni Ginang Zirel Villacortes. Ang boses ni Ziven ay malinaw. Bawat salita ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa buong paligid. Ito ang huling testamento na ipinagawa niya bago siya pumanaw. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng shares, ari-arian, at ang mismong mansyong ito ay ganap ng pagmamay-ari ni Zirel. Agad na inagaw ni Zorella ang dokumento mula sa kamay ni Zirel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Marahas niyang pinunit ang papel sa maraming maliliit na bahagi. Ang mga piraso ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na tila mga talulot ng isang patay na bulaklak. Kasinungalingan! Fake ang dokumentong ito. You're just a gold digger. Hindi ko hahayaang nakawin mo ang para sa akin. Ang sigaw ni Zorilla ay puno ng panginginig. Ang kanyang dating magandang mukha ay nakangiwi na sa tindi ng kawalan ng katinuan. Ngunit muling ngumiti nang mapait si Zirel. Tumango siya sa direksyon ng technician na nasa likuran. Ang malalaking speaker sa buong bulwagan ay biglang naglabas ng isang tunog, hindi isang musika, kundi ang boses ng isang taong akala nila ay tuluyan na nilang napatahimik. Ang boses ni Ravero, na puno ng paghingal at pait, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tila isang sumpa na bumabalot sa lahat. Z. Mahal ko, patawarin mo ako. Alam kong nilalason nila ako. Nakita ni Mama, nakita ni Doña Virila nang palitan ni Zorella ang mga gamot ko. Pero tumalikod siya. Hinayaan niya akong mamatay dahil sa pera. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing lamig ng sementeryo. Ang lahat ng mata ay nabaling kay Doña Virila. Ang matanda ay tila naging isang estatwa ng asin. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakataas sa hangin. Hindi makapagsalita habang ang kanyang maruming lihim ay lantarang inilalantad sa harap ng lahat ng kanyang kinatatakutang kauri. Ang kanyang maskara ng dignidad ay tuluyan ng gumuho. Iniiwan siyang hubad sa kahihiyan sa gitna ng lipunang matagal niyang pinaglingkuran ng kasinungalingan. Sa gitna ng kahiyahiyang sandaling iyon, lumapit si Zafrina mula sa dulo ng bulwagan. Hawak niya ang isang tumpok ng mga papel na may mga opisyal na selyo at lagda. Sa harap ng lahat, marahan niyang ibinagsak ang mga dokumento sa gitnang mesa. Ang bawat papel ay tila isang ebidensya ng kataksilan na hindi na maitatago. Narito ang mga resibo ng mga pekeng gamot na inorder ni Zorella gamit ang pondo ng kumpanya. Narito ang mga logbook na nagpapatunay na alam ng lahat sa bahay ang ginagawa ninyo. Pero pinatahimik niyo kami. Ang mga panauhin ay nagsimulang lumayo kay Doña Virila at Zorella. Tila sila ay may nakakahawang sakit na dapat iwasan. Ang mga bulungan ng pagkadiri ay tila mga bubuyog na humuhuni sa paligid. Napaupo si Doña Virila sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hungkag. Habang si Zorella ay nanginginig sa gilid, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Naglakad si Zirel patungo kay Zorella. Ang dulo ng kanyang pulang bestidang hablon ay marahang sumasayad sa sahig. Tumigil siya sa harap ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Sa halip na sampalin ito, tinitigan niya lamang ito ng may malalim na awa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkatalo, ang kislap ng kabaliwan ay muling sumiklab sa mga mata ni Zorella.
Napako ang paningin ng babae sa isang matalas na kutsilyong pambalat ng prutas na nakalagay sa ibabaw ng tray sa malapit na mesa. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng chandelier. Tila nag-aanyaya ng isang madugong katapusan. Sa isang iglap, ang kislap ng matalas na talim ay tila naging isang mabilis na kidlat na humiwa sa hangin. Sa gitna ng kanyang kabaliwan at desperasyon, sumugod si Zorayla patungo kay Zyrel. Ang kanyang mukha ay hindi na makilala dahil sa tindi ng puot. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng kutsilyo sa pulang tela ng hablon, isang matatag at mabilis na bisig ang humarang. Maingat at mabilis na hinakap ni Ziven si Zyrel. Inilalayo ito sa panganib habang ang kanyang kabilang kamay ay buong lakas na humawak sa braso ni Zorayla upang pigilan ang pag-atake. Ang matalas na bakal ay nalaglag at tumama sa marmol na sahig na lumikha ng isang matunog na hudyat ng pagtatapos ng karahasan. Kasunod nito, ang malaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas at ang mga unipormadong pulis ay mabilis na pumasok. Ang kanilang mga yabag ay tila isang martilyo ng katarungan. Wala nang nagawa si Zorayla nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura at pagtanggi ay tila mga alingaw-ngaw na lamang ng isang taong tuluyan ng nilamon ng sariling kasamaan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang mamahaling gown ay lukot, at ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng mga taong dati ay pinamumunuan niya ng takot. Habang hinihila palabas ng mga awtoridad si Zorayla, dahan-dahang lumapit si Doña Virilla kay Zyrel. Ang matanda ay tila lumiit sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang dating matapang na anyo ay napalitan ng panginginig at sa gitna ng kanyang takot, sinubukan niyang lumuhod at kumapit sa dulo ng bestida ni Zyrel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga huwad na luha, pilit na humihingi ng awa sa pamamagitan ng mga salitang matagal na niyang ginagamit bilang sandata. Zyrel, anak, pakiusap, huwag mo itong gawin sa pamilya natin. Ang boses ni Doña Virilla ay tila isang basag na batingaw. Isipin mo ang dangal ng mga Villacortes. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Kinuha kita sa hirap. Dinala kita sa mansyong ito. Maaati mo bang makita ang matandang ito sa loob ng kulungan? Patawarin mo na kami para kay Raveiro. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zyrel. Marahan niyang hinawi ang kamay ng matanda mula sa kanyang kasuotan. Tila tinataboy ang isang maduming insekto. Yumuko siya ng bahagya upang direktang matitigan ang mga mata ng biyena na dati ay hindi niya kayang tingnan ng diretsyo. Ang kanyang bulong ay tila isang malamig na hangin na tumagos sa buto ng matanda. Ang utang na loob na sinasabi ninyo, Doña Virilla, ay matagal ko nang binayaran ng dugo at ng 10 taon ng aking buhay na ninakaw ninyo. Ang boses ni Zyrel ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Hinayaan ninyong mamatay ang sarili ninyong anak dahil sa pera. Wala nang pamilyang natitira sa inyo dahil ang pamilyang ito ay binuo ninyo sa pundasyon ng mga bangkay at kasinungalingan. Wala na kayong utang na loob na sisingilin sa akin. Tumayo ng tuwid si Zyrel habang ang mga pulis ay lumapit upang basahan ng karapatan si Doña Virilla. Ang matanda ay nawalan ng lakas at tuluyang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang nararamdaman ang pagkakandado ng katarungan sa kanyang mga kamay. Ang reyna ng mga Villacortes ay isa na lamang ngayong bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Nang tuluyang mailabas ang mga may sala, ang malaking bulwagan ay naging tahimik at tila walang buhay. Ang mga panauhin ay isa-isang nagsiyalisan nang walang anumang paalam. Iniiwan ang mansyon sa katahimikan ng gabi. Tumayo si Zyrel sa gitna ng sala, nakatingin sa malaking portrait ng pamilya Villacortes na nakasabit sa dingding. Isang larawan ng mga taong tila perpekto ngunit bulok sa loob.
Lumapit si Ziven sa kanyang tabi. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng lamig ng bulwagan. Tumingin siya sa portrait. Pagkatapos ay sa babaeng nasa kanyang harapan na ngayon ay tunay na malaya na. Tapos na ang lahat, Z. Ang imperyong ito ay nasa iyong mga kamay na. Ang boses ni Ziven ay puno ng paghanga at isang hindi binigkas na tanong. Ano na ang gagawin mo ngayon, Reyna? Ang sinag ng umaga ay dahan-dahang sumisilip sa mga siwang ng bintana sa loob ng opisina ng mansyon. Ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na naiwan ng nagdaang gabi. Nakaupo si Zirel sa tapat ng malaking mesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mga kamay ay payapang nakapatong sa mga dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihang maaari na niyang angkinin, ang kanyang mga mata ay nananatiling hungkag. Tila ang bawat sulok ng silid na ito ay nagpapaalala lamang sa kanya ng mga luhang ibinuhos niya sa loob ng 10 taon. Inabot ni Ziven ang isang gintong panulat kay Zirel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tahimik na pagsuporta. Marahang pinirmahan ni Zirel ang mga papeles na nag-uutos sa pagbebenta ng lahat ng kanyang shares sa Villa Cortez Group. Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila isang pagpunit sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Villa Cortez. Sigurado ka na ba rito, Zai? Mahinang tanong ni Ziven. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan. This is a multi-billion peso empire. You earned this after everything you've been through. Tumingala si Zirel at binigyan si Ziven ng isang tipid ngunit payapang ngiti. Attorney Ziven, ang perang ito ay amoy luha at dugo ni Ravero. Hindi ako makakahinga ng maluwag kung mananatili ako sa palasyong ito. Ibebenta ko ang lahat at ang kalahati ng mapagbebentahan ay gagamitin ko para sa ating itinatatag na kwitudo. Gusto kong magkaroon ng boses ang mga babaeng katulad ko. Iyong mga asawang walang matakbuhan kapag niyuyurakan ng kanilang dangal. Pagkatapos ng pirmahan, tumayo si Zirel at dahan-dahang dinala ang kanyang mga gamit. Sa gitna ng malaking bulwagan ng mansyon, wala siyang bitbit na mamahaling bag o alahas. Ang tanging dala niya ay ang kanyang lumang makinang panahi na maingat na nakabalot at ang ilang rolyo ng sinulid na hablon mula sa Iloilo. Ang makinang ito, na dating itinuring na basura ni Doña Virilla, ay ang tanging kayamanan na nais niyang bitbitin sa kanyang pag-alis. Maingat na inalalayan ni Ziven si Zirel palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang nila pababa ng hagdanan ay tila isang paglaya mula sa isang madilim na bilangguan. Isinakay ni Ziven ang mabigat na makina sa likod ng sasakyan at sa bawat pagdampi ng kanilang mga kamay habang inaayos ang gamit, may isang kuryente ng kaba at lungkot ang dumadaloy sa kanilang pagitan. Gustong hawakan ni Ziven ang kamay ni Zirel. Gustong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Ngunit alam niyang kailangan ng babae ang pagkakataong ito upang mahanap ang kanyang sarili sa labas ng anino ng pighati. Sa tapat ng boarding gate sa airport, ang ingay ng mga tao at ang boses ng announcer ay tila isang malabong tunog lamang sa pandinig ni Zirel. Humarap siya kay Ziven, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halong pasasalamat at pamamaalam. Salamat sa lahat, Ziven. Mahinang sabi ni Zirel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. You were the only one who believed in me when I had nothing. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo. Ngumiti si Ziven, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Ang bawat hibla ng kanyang puso ay tila hinihila sa bawat segundo ng paglayo ni Zirel. Mag-ingat ka sa Iloilo, Z. Alam mong narito lang ako kapag kailangan mo ng kahit ano. Tumalikod na si Zirel at dahan-dahang naglakad palayo. Ang bawat hakbang niya, patungo sa pintuan ng eroplano, ay tila isang pagtahi sa isang bagong tadhana. Sa loob ng bulsa ni Ziven, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa isang maliit na papel kung saan nakasulat ang mga salitang hindi niya kayang bigkasin.
huwag kang umalis. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang bawat araw ay tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humihilom sa mga sugat ng nakaraan. Sa isang maliit na bayan sa Iloilo, sa loob ng isang syuong det na puno ng amoy ng sariwang tela at kulay ng bahaghari, ang katahimikan ng hapon ay binalot ng isang hindi inaasahang kaganapan. Ang maliliit na kampanang nakasabit sa pintuan ay lumikha ng isang banayad na tunog na nagpapahiwatig na may isang strangherong dumating. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang anino ay mahabang nakaguhit sa sahig. Tumigil ang pag-ikot ng mga kamay ni Zyrel sa kanyang tela. Ang kanyang puso, na akala niya ay payapa na, ay muling tumibok ng mabilis sa tindi ng kaba at pananabik. Sino ang lalaking ito na naglakas loob na pumasok sa kanyang bagong mundo at handa na ba siyang buksan ang huling pintuan ng kanyang puso? Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang gumagapang sa sahig ng syuong det na tinawag ni Zyrel na hibla ng buhay. Ang bawat sulok ng silid ay puno ng amoy ng bagong dinitang sinulid at ang sariwang halimuyak ng mga bulaklak sa labas. Maririnig ang ritmikong paggalaw ng mga kahoy na kagamitan sa paghahabi. Isang tunog na tila isang banayad na kanta na nagpapatulog sa mga sugat ng nakaraan. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Zyrel sa harap ng kanyang makinang panahi. Ang makinang naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon. Nang marinig ang banayad na paggalaw ng mga maliliit na kampanang tanso sa may pintuan, hindi agad lumingon si Zyrel. Akala niya ay isa lamang ito sa mga lokal na kababaihan na tinutulungan niyang makahanap ng bagong pag-asa sa pamamagitan ng paghahabi. Ngunit nang manatiling tahimik ang estranghero at tanging ang mahabang anino nito ang humaplos sa kanyang tela, naramdaman ni Zyrel ang isang pamilyar na kuryente sa kanyang balat. Ang kanyang mga daliri na hawak ang pulang sinulid ay biglang nanigas. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Ziven. Wala na ang kanyang mamahaling suit at ang mahigpit na kurbata ng isang abogado sa lungsod. Suot niya ang isang simpleng puting linen shirt na nakatupi ang mga manggas at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bigat ng mga kasong kriminal. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila matagal na niyang hinahanap. Attorney Ziven? Ang boses ni Zyrel ay halos pabulong. Tila natatakot na baka ang imaheng ito ay isang panaginip lamang na gawa ng kanyang pangungulila. Kailangan mo ba ng abogado o ng tagabuhat ng mga tela dito sa Iloilo? Ang biro ni Ziven, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila isang paglapit sa kaisa-isang destinasyon na nais niyang marating. Inilapag ni Ziven ang isang maliit na kahon sa mesa. Nang buksan ito ni Zyrel, nakita niya ang isang bagong banjap para sa kanyang makinang panahi na maingat na binalot sa dekalidad na balat. Isang simpleng bagay, ngunit para kay Zyrel, ito ay mas mahalaga pa sa anumang brilyante. Ito ang simbolo na naiintindihan ni Ziven ang kanyang sining, ang kanyang pagkatao, at ang kanyang halaga. I resigned from the firm, Zai. Pagpapatuloy ni Ziven habang unti-unting nababawasan ang distansya sa pagitan nila. Nagbukas ako ng isang maliit na legal aid office dito sa bayan nyo. I realized na hindi ko kayang bumalik sa ingay ng Cebu kung wala ka roon. I want to start a new life here as a simple man who just wants to protect the woman he loves. Ang mga luha na matagal nang pinigilan ni Zyrel ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa isang kaligayahang tila isang pagsabog ng liwanag sa loob ng kanyang dibdib. Lumapit si Ziven at sa isang napakabanal na sandali, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang punasan ng luha sa pisngi ni Zyrel. Ang kanyang mga daliri ay nanatili doon. Marahang hinahaplos ang maikling buhok ng babae na ngayon ay sumisimbolo na ng kalayaan. Ziven,
Bakit ngayon mo lang sinabi? Hikbi ni Zyrel. Ang kanyang mga kamay ay marahang kumapit sa laylayan ng damit ng lalaki. Dahil kailangan mong gumaling ng mag-isa muna, Zai? I wanted you to find your own strength first, so that when I finally ask you to stay with me, it's not out of debt of gratitude, but out of pure love. Ang bulong ni Ziven ay tila isang musika na nagpapatahimik sa lahat ng ingay ng mundong nanakit sa kanila. Dahan-dahang isinandal ni Zirel ang kanyang noo sa balikat ni Ziven. Sa loob ng syuongdet na yon, sa gitna ng mga makukulay na hibla ng hablon, ang dalawang kaluluwang dumaan sa matitinding bagyo ay sa wakas ay nakatagpo ng kanilang dalampasigan. Wala nang Doña Virilla na mananakot, wala nang Zorayla na lalason sa kanilang katahimikan. Ang tanging natitira ay ang init ng yakap na puno ng pangako at ang amoy ng bagong simula. Nang lumubog ang araw at binalot ng kulay kahil ang kalangitan ng Iloilo, lumabas ang dalawa at naglakad sa tabing dagat. Hawak ni Ziven ang kamay ni Zirel. Ang kanilang mga daliri ay magkakabuhol na tila mga sinulid na hinding-hindi na makakalas. Ang bawat bakas ng kanilang mga paa sa basang buhangin ay tila isang bagong kabanata na isinusulat ng tadhana. Z, pwede ba akong maging bahagi ng bawat hibla ng bagong buhay mo? Tanong ni Ziven habang nakatitig sa malawak na dagat. Tumingala si Zirel sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Hindi mo lang ako tinulungang manahin ng hustisya, Ziven. Tinulungan mo akong muling mahalin ang sarili ko. At iyon ang pinakamagandang telang nabuo ko sa buong buhay ko. Sa ilalim ng malawak na langit, ang kanilang unang halik ay tila isang panata ng katapatan at pag-asa. Ang kwento ng babaeng dumaan sa putik ng pagtataksil ay natapos hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa isang payapang, hapong ang tanging maririnig ay ang tibok ng dalawang pusong handa ng magmahal ng walang takot. Sa bawat paglubog ng araw sa dalampasigan ng Iloilo, ang kalangitan ay nagbabago ng kulay mula sa matapang na kahel patungo sa malambot na lila, tila isang napakalaking telang hinahabi ng tadhana sa itaas ng mundo. Sa loob ng syuongdet na hibla ng buhay, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng kapayapaan. Nakatayo si Zirel sa tapat ng kanyang lumang makinang panahi, na ngayon ay malinis at makintab na. Isang monumento ng kanyang mahabang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Nang tanungin siya ng isang batang babaeng nag-aaral, maghabi kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Ngumiti lamang si Zirel nang may malalim na kapanatagan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang lahat o hinahayaan na niyang maging tama ang pagkakamali. Pinatawad niya ang kanyang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang kanyang mga kaaway, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang galit ay tila isang mabigat na kadena na matagal na niyang kinalas, at sa pag-alis ng bigat na yon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ang mga Villa Cortes ay nanatiling bahagi ng isang madilim na kabanata na tapos na. Si Doña Virilla at Zorayla ay nahaharap sa katarungang matagal nilang inakala na mabibili ng pera. Ngunit para kay Zyrel, sila ay mga anino na lamang na wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iba, kundi ang makitang masaya at buo ang sarili sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Sa bawat hapos ni Zirel sa telang hablon, nararamdaman niya ang tibok ng puso ng mga kababaihang tinutulungan niya. Ang hibla ng buhay ay hindi lamang isang negosyo. Ito ay isang kuta ng mga pusong sugatan na natutong muling magtiwala sa kanilang sariling kakayahan. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Huwag mong hayaang ang sakit ng kahapon ang magdikta ng ganda ng iyong bukas. Ang bawat hibla ng iyong buhay, kahit gaano pa ito kaputol o kapunit, ay maaari mong pagdugtungin muli
upang makabuo ng isang obra maestrang hindi matitinag ng anumang bagyo. Isang matibay na bisig ang pumatong sa kanyang balikat, si Ziven. Ang lalaking hindi kailanman sumuko sa kanya, ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi isang sakripisyo na kailangang magdulot ng luha, kundi isang suporta na nagbibigay ng pakpak. Tumingala si Zirel at hinalikan ng pisngi ng lalaking kasama na niya sa pagbuo ng mga bagong pangarap. Sa kanilang mga mata, ang kinabukasan ay kasing linaw ng tubig sa dagat. Ziven, handa na ba ang lahat para sa hapunan? Tanong ni Zirel. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at pag-ibig. Everything is ready, Zai. Just waiting for the most beautiful weaver in the world. Tugon ni Ziven. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Naglakad ang dalawa palabas ng pabrika ng tela. Hawak kamay habang ang hangin ng gabi ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha. Ang pintuan ng hibla ng buhay ay marahang sumara, tila isang huling tuldok sa isang mahabang nobela ng pighati. Sa labas, ang mga bituin ay nagsimulang magpakita, tila maliliit na tahi ng liwanag sa madilim na kumot ng gabi. Ang kwento ni Zirel ay isang paalala sa bawat babaeng nakikinig. Ikaw ang may hawak ng karayom at sinulid ng iyong buhay. Huwag mong hayaang iba ang humabi ng iyong tadhana. Ang iyong halaga ay hindi nasusukat sa kung paano ka itinapon ng iba, kundi sa kung paano mo piniling muling bumangon at maging pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. Dito nagtatapos ang hibla ng pighati at nagsisimula ang walang hanggang disenyo ng kapayapaan.